kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pera sa panaginip? Mga kaibigan, isa ang panaginip na ito sa mga pinakamagaan na panaginip dahil nakakaramdam tayo ng seguridad at kasaganahan. Kapag nakakita ka ng pera sa panaginip, ay meron itong dalawang ibig sabihin depende sa sitwasyon. Kung sa panaginip mo, ikaw ay nawala ng pera, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, meron kang mababang kumpiyansa sa iyong sarili at kawalan ng kontrol sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng pera sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay may darating na biyaya sa iyong buhay na maaaring hindi mo inaasahan. Ayon naman sa ilang dream expert, ang pera sa panaginip ay simbolo na ikaw ay kasalukuyang masaya at kontento sa kung anong meron ka sa iyong buhay. Hindi ka ba makatulog sa gabi? O kaya ay palagi kang balisa? Baka may mga nangyayari na kababalaghan na hindi mo alam kung hindi ka makatulog dahil sa mga kakaibang tunog tulad ng kaluskos, bulong o parang may naglalakad. Lalo na kung ang bahay ay luma, pinaniniwala ang may mga espiritu o nilalang na gumagala sa paligid. At bigla mong mabanggit o maiisip ang pangalan ng isang yumao. Mayroon din itong pamahin. Minsan pinaniniwalaan na tinatawag ka niya o nagpaparamdam siya sa iyo. Kung hindi mapakali o makatulog sa sarili mong bahay ng walang malinaw na dahilan, lalo na kung may biglang lamig sa paligid, pinaniniwalaan na may di nakikitang nilalang na nasa loob ng tahanan. Bagamat hindi direktang nauugnay sa insomnia, may pamahiin na bawal tumingin sa salamin sa gabi, lalo na kung madilim. Dahil baka makakita ka ng hindi, kaya-aya o makakaakit ng espiritu. Kaya kung gising ka sa gabi at nandoon lang sa dilim, baka ito rin ang dahilan kung bakit ayaw mong tingnan ang salamin. Kung makatulog ka man at hindi ka makagalaw o makapagsalita habang nasa pagitan ng pagtulog at paggising at nakakaramdam ng matinding takot, madalas itong iugnay sa minamanmanan ka ng multo o dinadagan ng masamang espiritu. Ang scientific explanation nito ay sleep paralysis, kung saan pansamantalang hindi gumagana ang muscles ng katawan habang gising ang isip. Pero sa pamahiin, sign daw ito na may kakaibang presensya. Ang ilang matatanda ay naniniwala na masama ang hindi pagtulog na nakatapat ang paa sa pinto dahil ito raw ang posisyon ng patay kapag inilalabas mula sa bahay. Kung nasa ganong posisyon ka raw, baka tatawagin ka ng mga kaluluwa kaya hindi ka mapakali o makatulog. Sa pangkalahatan, ang hindi pagtulog o insomnia ay kadalasang may kaugnayan sa mga isyong medical, psychological at lifestyle at hindi direktang iniuugnay sa multo o espiritu sa pananaw ng agham at karaniwang medikal na paliwanag. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihirapan matulog ang isang tao. Stress at pagkabalisa, anxiety. Ito ang pinakakaraniwang sanhi. Ang pag-iisip ng labis tungkol sa problema sa trabaho, pamilya, pinansyal o personal na buhay ay maaring magdulot ng mental hyperactivity na pumipigil sa pagtulog. Depression. Ang mga taong may depression ay madalas nakakaranas ng problema sa pagtulog, maging ito ay insomnia o labis na pagtulog, hindi regular na oras ng pagtulog, poor sleep hygiene, ang pagpapalit-palit ng oras ng pagtulog at gising, pagkonsumo ng stimulants, ang caffeine, kape, sa energy drinks, nicotine, sigarilyo, at alcohol, lalo na kapag kinonsumo malapit sa oras ng pagtulog, ay nakakaabala sa natural na siklo ng pagtulog at iba pang mga dahilan. Kung naniniwala ka na may multo, mas mararamdaman mo ang presensya nito, sobrang pag-iisip o simpleng takot sa dilim pag-iisa. Kung ikaw ay nahihirapan makatulog, mas mainam na tingnan muna ang mga practical at medical na dahilan. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan. Nakakita ka na ba ng ipis sa panaginip? Mga kaibigan, alam nyo ba na isa ang ipis sa mga insekto na bihira lang magpakita sa ating panaginip? Ayon sa ilang dream experts, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay. Nakakaramdam ka ng takot at kawalan ng pag-asa sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaari din naman na kaya mo ito napapanaginipan ay dahil nitong mga nakaraang araw ay nakaranas ka ng pamamahiya o napahiya ka sa ibang tao na siyang sinisimbolo ng mga ipis. Sa madaling salita, napapanaginipan mo sila kapag ikaw ay hindi komportable sa kasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay.